Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon 10 minutes ago. Mainit-init pa. Title, Walang Evacuation Plan. Tungkol po ito sa mga OFWs natin sa Middle East. May pinagmamalaki ng Administrasyong Marcos na nakahanda silang lahat para evacuate ang mga naiipit doon sa giyera. Okay. Nagpahayag ng matinding pagdududa ang veteranong broadcaster at columnist na si Montolpo sa sinasabing evacuation plan ng pamahalaan para sa mga OFWs sa gitnang silangan sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Sa isang pahayag, ibinahagi ni Tulfo ang umano'y karanasan ng kanyang anak na si Nastasia na nagtratrabaho bilang chef sa isang hotel sa Doha. Doha is Qatar ba? Na nagtangkang makipag-ugnayan sa Philippine Embassy in Doha upang magtanong tungkol sa posibleng evacuation plan. Sabi ni Tulfo, what evacuation plan for OFWs in the Middle East is our government talking about? Pangulo na mismo ang nagsasabi tungkol doon. We have complete evacuation plan. Wala na. Sinupalpal na kayo ni Ramon Tulfo. Bumaliktad na. Salamat po, Sir Ramon Tulfo, sa inyong pagbubunyag nito na wala talaga. Ayon kay Tulfo, sinabi umano ng kanyang anak na wala pang konkretong evacuation plan para sa lahat ng Pilipinong nagtratrabaho sa Qatar. Ito ang payag. She was told, yung anak niya, she was told there is no evacuation plan for all Pinoys working in Qatar. Ano ngayon? Nagmalaki pa kayo na mayroon? Dagdag pa ng broadcaster, ang payo raw ng embahada sa kanyang anak ay manatili na lamang sa loob ng bahay, manalangin at mag-ingat habang nagpapatuloy ang tensyon sa rehiyon. So, Nastasia was advised to stay indoors and pray that a missile does not land in her place. Gayunman, sinabi ni Tulfo na sinerte ang kanyang anak at ibang OFW sa Qatar dahil sa ngayon ay napipigilan pa umano ng mga missile na inilulunsad sa rehiyon. She and other OFWs are lucky because all the missiles from Iran have been intercepted in mid-air. Dahil dito, kwinestyon ni Tulfo ang mga pahayag tungkol sa malawakang evacuation plan para sa mga Pilipino sa gitnang silangan. Sabi niya, mass evacuation, my eye. Ang payag ni Tulfo ay lumabas habang patuloy na minomonitor ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa gitnang silangan kung saan tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Libo-libong OFWs ang nagtatrabaho sa mga bansa sa rehiyon, kaya patuloy ang panawagan mula sa iba't ibang sektor sa natiyaking may malinaw na plano ang pamahalaan para sa kaligtasan ng posibleng repatriation ng mga Pilipino sakaling lumala ang sitwasyon. Yan. Ang Pangulo, marunong lang magsalita. Ang sarap pakinggan po ang salita ng Pangulo. Kailang ito nabubuking. Dahil talagang as in wala. Sinabi, magpapadala ng eroplano para mag-evac. Kailang natatakot daw ang Pangulo. Baka mamaya yung eroplano is mapagkamalan na enemy at tatargetin ng mga air defense system ng mga bansa. Kaya, in a way, sinasabi niya, wala tayong magagawa. Mag-monitor na lang tayo. Actually, nagmo-monitor lang ang administrasyon at kung may na-monitor, i-report. So, ang Pangulo natin, napakasipag naging pambansang reporter. Mga kababayan, i-report ko na naman na ganito. Ang dami ng sources ng information ngayon. Social media, ang mga OFWs doon, may isang click lang, isang message lang. Alam na ng kamag-anak dito, anong kalagayan doon. Tapos, Pangulo pa mismo, maging pambansang reporter. Wow naman! Talagang, napakasipag talaga ang Pangulo. Purihin naman natin, trabaho ng trabaho. Sabi nga ni Auntie Claire, nagre-reklamo. Ang Pangulo, trabaho ng trabaho. Bakit mababa ang rating? Negative. Ang isa dyan, nagbabakasyon, walang ginagawa. Siya pa naman ang mataas ng rating. Back to you, Auntie Claire. Dapat, kayo ang sumagot sa tanong nyo. Trabaho ng trabaho, report ng report. Hindi naman na-appreciate ng taong bayan. So ano ngayon?
So, talagang nakakabahala. Nangyari, nagtaas na po ang presyo ng crudo, 10 pesos. Ay, nako. Kaya mabuti na lang bago nagtaas, nakapa-full tank na ko. I don't know how many days bago kaya iniiwasan ko na ring maglabas-labas. Kung lalabas man, yala, malapit lang para makapag tipid-tipid. So, sa mga OFWs natin, talagang Diyos na lang ang ating sandigan sa pagkakataong ito. May kamag-anak ako sa Israel, may kamag-anak ako sa, palaging nagpo-post yung pinsan ko sa, I think, Qatar din ata, yung pinsan kong makanas. Putukan na naman. Hindi sila magpatulog. So, mabuti na lang at magaganda yung air defense system ng mga bansang ito sa Middle East na mayroong US military bases. Basta nagpaulan ng missiles ang Iran, na i-intercept ka agad sa mid-air at debris lang ang babagsak sa So, kakaunti ang casualty. Problema sa atin, dahil meron tayong mga EDCA sites, US bases, meron tayong, nandito ang malakas na US Typhoon missile system ng US. Simba ko, huwag naman sana, baka paulanan tayo ng missiles ng Iran dito, idamay tayo, sino ang sasalubong o anong isasalubong natin sa wala tayong air defense system. Kaya, delikado pa rin ang kalagayan natin dito.